siit o yung mga maliliit na kawayan na matinik-tinik. Humigada pa ako doon habang tinitingnan o hinahanap ang pinanggagalingan ng malakas na pagaspas. Sinundan ko ang ihip ng hangin at kitang-kita ng dalawang mata ko ang isang nilalang sa pormang may pares na tig-2 dipa ng pakpak ang haba. Pataas baba ang lipad nito. Meron itong hawak na isang nagwawalang lalaki. At ang kakaiba dito, ang nilalang na may pakpak ay merong mga kamay na nakahawak sa dinagit na lalaking yun pero wala itong mga paa. Mula bewang pababa, wala kang makikita. Umatungal ito, pero mas malakas ang sigaw ng lalaking buhat-buhat niya. Ang lakas ng sigaw nun. Maawa ka! Wala naman akong atraso sa'yo. Bakit ako'y binibiktima mo? Tulong! Pero wala akong narinig na sagot mula sa nilalang na yon. Bagkos ay kitang-kita ko na parang sinuntok niya sa sikmura ang lalaking ito. Pagkatapos ay tila ba meron siyang hinugot sa sikmura nun. Bago niya binalibag sa lupa ang lalaki, pagkatapos ay pinulot niya ulit yon. Dinagit at lumipad ulit papalayo. Hindi ako makagalaw noon sa kinapwestuhan ko. Akala ko tapos na pero ang atungal naman ng kalabaw ni Anghel ang pumukaw sa atensyon ko. At sa maniwala man kayo o sa hindi, yung mga paa, yung walang katawang paa, ay tumatakbo papunta sa direksyon kung saan lumipad ang nilalang na yon. Dito na ako tumakbo. Hindi ko alam kung bakit imbis na umuwi ay tumakbo akong padiretso sa bahay ni Rosa. Sa lahat ng mga araw na maporma ako, yun na atang pinakapangit na itsura ko na pumunta doon. Kakatapos ko lang umiyak. Magulo ang buhok, madumi ang suot. Durog ang pagkaing dala ko. Namamantal pa ang leg ko at mukha ko sa kagat ng insekto at pangangati sa mga damo at tusok ng maliliit na kawayan. Tinanong ako ni Rosa kung ano ang nangyari. Hindi ko alam ang sasabihin ko, kung ikikwento ko ba o hindi, pero syempre, hindi ko ikinuwento yon. Paano ko ikikwento kung nung kailan ako naging ayos at nakalma na? Bigla namang sumulpot si Anghel. Mukhang bagong ligo ito. Malinis ang pananamit pero ang hindi ko makakalimutan, yung telang suot niyang pantaas ay yung isa sa mga telang nakita ko sa may karo niya. At yung pambaba niya, yung pantalon, yun ang suot ng paang walang katawan. Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi din pwedeng nagkataon lang. Nakangiti pa ito nang iabot niya kay Rosa ang regalo. Sabi pa ni Rosa, sayang umano at hindi namin naabutan si Daniel. Yung isa din sa manliligaw niya. Maaga daw kasing umuwi yon. Kami nga daw ay ginabi na. Pero ayon kay Rosa ay mas sanay daw siyang ginagabi si Anghel dahil may mga pagkakataon na dumadaan nga ito ng ganoong oras. Para akong batang na trauma. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kalsada. At nang makatsyempong makakita ako ng mga grupo ng lalaking naglalakad sa direksyon kung saan ako dadaan pa uwi nun. Hindi na ako nagtagal. Nagpaalam ako kay Rosa. Nagtaka naman si Rosa dahil sa pagkakaalam niya ay talagang competitive akong tao. Kung anong oras ang uwi ni Anghel ay ganun din ang oras ng uwi ko pero kasi hindi ako ginagabi ng ganito.